Eto mga sangkay, tingnan po natin ang bardagulan nila doon sa Senado. Bardagulan po ito ng mga senador. Okay, eto. Makichismis po tayo ngayon mga sangkay sa bardagulan nila doon sa Senado. Ito po ay bardagulan ng mga senador. Bago tayo magtuloy-tuloy, no, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, ayan, tayo po ay nadagdagan na naman ng 100,000 mga subscribers. Kaya kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito na nga mga sangkay. Nagkainitan daw po ito sa Senado. Tingnan po natin. At nauwi sa sagutan ng pagtalakay ng mga senador sa resolusyong kumokondena sa mga pahayag ng Embahada ng China laban sa mga opisyal at institusyon ng Pilipinas. Aha. Si Senador Rodante Marcoleta na umani ng batikos dahil sa pahayag na i-give up o bitawan na lang ang Kalayaan Island Group, hinamon ng mga opisyal at eksperto Yan na. sa isang friendly debate bago nila sumama sa imbitasyong Maritime Domain Awareness Flight sa West Philippine Sea. Ayan na. Nakatutok si Ian Cruz. Ba't parang nawala ng tunog? No, ayun. Sa pagtalakay ng Resolusyon 256 o ang resolusyon na kumukondena sa mga pahayag ng Embahada ng China laban sa mga opisyal at institusyon ng Pilipinas at muling iginiit ang karapatan ng bansa na ipagtanggol ang soberanya nito alinsunod sa international law. Alam niyo yung nakakalungkot sa Pilipinas, dapat nga nagkakaisa tayo para po sa teritoryo natin, para po sa kapakanan ng ating bansa. Pero ibang nangyayari, may mga ibang senador, kampi doon sa kabila, kampi sa China, kahit sabihin pa nilang hindi namin kakampi ang China, ayaw namin ng China. Action speaks louder than words. Actually, may kasama pa nga ang words eh. 'Di ba? Yung kanilang mga pananalita pabor na pabor sa Chinese eh. Doon pa lang alam nyo na dapat nagkakaisa yung mga Pilipino pagdating po sa usaping teritoryo natin eh. Ang ganda nga ng sinasabi ni PBBM, 'di ba? Hindi daw siya papayag na may kahit isa pang mga teritoryo natin na maaagaw ng kahit na sinong banyaga. Okay? Yun po yung itinaga niya sa bato mga sangkay. Pero ito, mga politicians, kami, iba yung aming paninindigan. Bagamat hindi sinasabi nilang pro-China sila, pero halata naman sa mga sinasabi nila, di ba? Nagkainitan ng sponsor nito na Senador Kiko Pangilinan at interpellator na si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Nagsimula ito ng ungkatin ni Cayetano ang karikasyon ni Chinese President Xi Jinping na inilabas ni Commodore J. Tariela. We cannot pass this resolution saying that Commodore Tariela is correct because he's wrong. If he just simply stated, I love the Philippines, I will fight for our territory, I'll fight for our sovereignty rights, I will do my duty, but sorry, dahil uminit ulo ko, nilabas ko to, pero hindi official yan. Tapos tayo. We beg to disagree, Mr. President, that Mr. Commodore Tariela is mistaken. Alam niyo mga sangkay, si Tariela patuloy yung nagmumukhang masama dyan. Para po sa mga DDS, no? Si Tariela pa na pinaglalaban yung ating teritoryo, yung masama. Ang naalala ko dito, sino ba yun? Si General Luna. Alam niyo kung si General Luna kung buhay pa? Tapos isa po siyang senador? Baka tumayo yan at dinuruduro po si Cayetano. Ano ka ba? Makabayan ka ba? O maka-China? Baka po nireal talk ng nireal talk yun. Pambihira. We would not have put this resolution and authored it if we felt Mr. Tariela. That's what I want to elicit. So the authors of this resolution is saying, pwede. So kung ang official ng presidente is to have certain decorum sa presidente ng China, pwede yung isang general hindi sumunod. Ang sa
kanya, bastusin natin yung Pangulo Mr. ng President, bansa. that is his interpretation? No. Bastos yun. No, that is your interpretation. No. Correct. Tama po dyan si ano eh. Tama si Pangilinan dito actually. Ang interpretation ni Cayetano, yung mali. So if I No, ask them well, now, Mr. President, Mr. we beg to President, disagree. can you Nasuspend ng sesyon sa init ng debate pero nagpatuloy pa rin matapos ang ilang minuto. Muling uminit ang diskusyon na itanong naman ni Cayetano kung anong statement daw ba ang kanilang pinag-uusapan na paksa ng resolusyon. will you supply us or will we annex or add whereases so that we will see ano ba tong statements na to? It specified the nature of the statements. So a little bit of research, malalaman mo na which statements were these because this Point refers of order, to... Mr. President. Point of order. What is the point of order? The statements of Senator Pangilinan. The nature of his statements. Kayo na mag-research kung ano statements na yun, Mr. President. Sabi niya, pwede daw yun eh. Yung pinupunto niya dito mga sangkay, yung sinabi ni Pangilinan, edi kayo na yung mag-research. Kayo na yung mag-research. Sabi ni Cayetano, pwede ba yun? Mr. President, I-research na lang daw natin. I'm not yet done. No, that's why I Philippine gave you, officials, Mr. President, including that's why members, I gave a point of members order. of the Senate. May I just be... I am still It's a point speaking, of order, Mr. President. President. A point of order precedes your presidency. Where is the point My of order, motion Mr. for... President? Where is the point of our Session is motion. suspended. Alam niyo kasi itong si Cayetano, marami na rin itong nakaaway dyan sa sa loob po ng Senado eh. Naalala ko dati si Mig Zubiri, muntik talaga silang magsuntukan sa loob eh. Habang suspendido ang sesyon, nakita ang kinausap si Cayetano ni na Senate President Tito Soto at Senate Pro Tempore Ping Lacson. Pagbalik ng sesyon, napagkasundoan ng mga senador na i-amend ang resolusyon at ilagay ang mga statements na hinahanap ni Senador Cayetano. Matapos ang halos 3 oras sa debate, walang tumutol sa pag-adapt ng resolusyon. I move to approve or adopt proposed Senate Resolution number 256. I so move. Any objection? Hearing none. PS Resolution 256 is hereby adopted. Thank you very much, Mr. President. Sinagot naman ni Senador Rodante Marcoleta ang imbitasyon ni Commodore J. Tariela na sumama siya sa isinasagawang Maritime Domain Awareness Flight sa West Philippine Sea. Git ni Marcoleta, magkaroon muna raw sila ng friendly debate ni Tariela, dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio at Maritime Security Expert Professor J. Batong Bakal. Grabe, ang tapang eh, no? Hinamon. Eh, ang problema, pumalag. Pumalag. Ngayon, hintayin na lang natin kung ano po yung magiging dito ni Marcoleta. Kasi, baka mamaya, sir, ha? Laban bawi ka. Tapos, biglang mong sasabihin, di ko naman sinabi, parang yung Kalayaan Island, di ba? Na yung pamimigay, biglang binawi. Eh, baka mamaya, sabihin mo na naman, di ko naman sinabi na magdebate tayo, eh. Ang sabi ko lang, ganito, eh. Hindi yun ang pinupunto ko, eh. Mali lang kayo ng magkakaintindi. Oh. 'Di ba? Matatawag kayong duwag niyan kapag umatras kayo sa debate. Kasi pumalag po sila Carpio. Bago yun, pakisabi nyo kay Commodore Tariela, kasama si Justice Carpio. And sino ba yung professor sa UP? Si Batong Bakal. Para sa isang friendly debate. Aha. Bago pa yung pagpunta doon. Para sa ganun maayos natin. Friendly debate. Aba. Matatandaang umani ng batikos ang sinabi ni Marcoleta sa pagdinig ng Commission on Appointments na i-give up o isuko na lamang ang Kalayaan Island Group dahil labas naman ito sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. Inulit pa talaga ng mga reporter itong statement ni Marcoleta eh. Inaw naman ni Marcoleta na hindi niya intensyon na isuko ang KIG at ang kanyang mga nasabi ay na-misinterpret lamang matapos lumabas sa mga balita. Inilahad niya rin ito sa plenaryo sa pagtalakay sa Resolution 256. Sumama na nga po yung napakaraming tao na sinasabi ko ro, i-give up natin ang KIG. Mr. President, kahit kailan hindi ko sinabi yun. Kahit kailan daw hindi niya sinabi yun. Teritoryo po yun
Land features po yun. Ay, nako po. sakop Laban bawi talaga ng arbitral statement. tribunal. Ang sinasakop lang po ng tribunal, yung tubig po. Kaya lang magkaintindihan tayo. Hindi ko sinasabing hindi atin yon. Teritoryo na natin yon dahil occupied na po natin yon. Ngunit ang pinag-uusapan lang po, yung tubig nila, hindi natin pwedeng i-connect doon sa ating exclusive economic zone. Kasalanan po yun. I really wanted to bring Senator Marcoleta and Congressman Marcoleta, the Marcoleta father and son duo, para malaman nila na sa pag-asa may mga kabataang Pilipino rito. Kita nyo, may mga nakatira po doon sa Pag-asa Island. Tapos gusto lang ipamigay. Ayan, nako po. May komunidad ng mga Pilipino. Sabi ni Carpio, payag sa debate pero ang topic daw ay kung legal ba ang West Philippine Sea at kung ang mga isla at pahura sa Kalayaan Island Group ay bahagi ng West Philippine Sea. Ayan na, ganda po ng ano ni Carpio ha. Sagot naman ni Batong Bakal, hindi pang debate ang soberanya ng Pilipinas at ang mga karapatan natin dito. Wala raw magandang idudulot ang debate ni Marcoleta, kundi ipakita sa buong mundo na hindi tiyak ang soberanya at karapatan ng Pilipinas dahil mga opisyal mismo nito nag-aalinlangan at kailangang Actually, may pagdebatehan punto pa. siya dito. Para sa GMA, Well, ayun na nga po mga sangkay. Ang gulo, no? Imbis na magkampihan, nagkakawatak-watak pa. Diyos mio Marimar, paano tayo makakaabante na ito? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.